Nabinsala ang Super Typhoon Nando sa hilagang bahagi ng Luzon. Taglay ang lakas ng hangin. Nasa 215 hanggang 295 kilometers per hour. Yan ang ulat ni Gab Villegas. Makikita sa video na kuha ni Abis Castaño ang malakas na hangin na humahambalos sa Batanes bago pa maglandfall ang Super Typhoon Nando. Sa video naman ni Rodel Lariote Gelsano, makikita ang paghampas ng mga malalakas na alon sa dalampasigan ng Santa Ana, Cagayan. Sa kuha ni Elma Mariano, makikita ang pagbayo ng malakas na hangin at ulan sa barangay Balatubat sa Camiguin Island sa Calayan, Cagayan. Makikita rin sa video na pumapasok na sa kalsada ang alon na nanggagaling sa dagat. Sumasabay naman sa indayog ng hangin ang mga punong ito habang hinahagupit ng Bagyong Nando ang bayan ng Gonzaga sa Cagayan. Zero visibility naman ang naranasan ni Marlon Alina habang hinahampas ng malalakas na hangin ang Basco, Batanes dahil sa Bagyong Nando. Halos pasukin na ng baha ang bahay ng video uploader na si Essie Ramones Lautilla sa Santa Ana, Cagayan dahil pa rin sa Super Typhoon Nando. Ayon sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, aabot na sa higit 4,600 pamilya o tinatayang nasa higit 14,000 individual mula sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon at Calabarzon ang isinailalim sa preemptive evacuation. Aabot naman sa halos 29,000 pamilya o katumbas ng higit 100,000 individual mula sa 170 barangay sa bansa ang apektado ng pananalasa ng Super Typhoon Nando. Aabot naman sa 187 pamilya o katumbas ng higit 500 individual ang nananatili ngayon sa 11 evacuation center. Aabot naman sa higit 170 pamilya o katumbas ng higit 700 individual ang pansamantala munang tumutuloy ngayon sa kanilang mga kaanak o mga kaibigan. Sa ngayon ay wala pang naitalang mga nasaktan sa pananalasa ng Super Typhoon Nando. Ayon kay Office of Civil Defense spokesperson Junie Castillo, tuloy-tuloy ang kanilang koordinasyon sa mga OCD Regional Office at Regional Disaster Risk Reduction and Management Councils. As early as over the weekend, nakapag-preposition na tayo ng mga resources natin pagdating yan sa mga tao, no? Personnel for the search and rescue and operations. Ganun din dun sa mga ating mga equipment, kasama yan. And then ganun din dun sa ating mga food and non-food items na nakapreposition. Sinabi rin ni Castillo na malakas ang hangin na hatid ng Super Typhoon Nando na pwede magdala ng storm surge o daluyong sa mga baybaying dagat at pwedeng makapinsala ng ari-arian. Hindi lamang ang mga direktang dadaanan ng Super Typhoon Nando ang babantayan ng OCD. Gayon din ang mga lugar na maapektuhan naman ng southwest monsoon o habagat. Yung mga pag-ulan, no, doon sa mga rehiyon na hindi sakop nitong Northern Luzon. So that includes Central Luzon, ang Calabarzon, no, ang Central Southern Luzon, pati itong Mimaropa, di ba, sa Visayas, no. Basically itong western part ng ating bansa, makakaranas ito ng malalakas na pag-ulan. Nakararanas rin ang ilang bahagi ng Mindanao ng mga localized thunderstorm, kaya naman hindi lang ilang bahagi ng Pilipinas ang naghahanda sa pananalasa ng Super Typhoon Nando. Yung paghahanda na ginawa natin, buong bansa talaga, especially na ang sinabi ng ating Pangulo, full mobilization of the resources of the government para sa preparedness at saka sa response para nga dito sa Super Typhoon Nando at saka sa iba pang mga weather systems no, na sabay-sabay nating nararanasan. Para sa Integrated State Media, Gab Villegas ng PTV.